Ang San Miguel Beermen nga ang pangalawang SMC team na nalaglag ngayon sa PBA playoffs. Ito ay matapos silang talunin ng sister team nilang Barangay Ginebra sa semifinals match-up nila. At ayon sa Spin.ph na source, ay gusto nga daw nilang mag-risk na kunin muli bilang import itong resident import nilang si Benny Bouchard. Pero siya nga ay kakagaling lang sa surgery dahil sa kanyang naging Achilles injury, kaya't baka hindi pa nito kayanin maglaro muli ng 100% para sa SMB ngayong Commissioner's Cup. At hindi na din naman available ang former import nilang si Chris McCullough na napag-champion din sila last 2019 Commissioner's Cup. Dahil siya nga ay nakapag-sign na daw sa Indonesian League ayon kay Coach Charles Chu. Kaya't narito nga ang mga top import players na maaaring kunin ng SMB na gawing backup import nila this PBA 49 Commissioner's Cup. Top 5. Thomas Robinson. Si Robinson nga ang dapat magiging import ng SMB last PBA 47 Commissioner's Cup. Pero siya nga ay nagka-injury sa mga practice game nila, kaya't siya nga ay di natuloy maging import ng SMB. At bumalik naman siya sa PBA 48 Commissioner's Cup sa PBA, pero sa NLEX na nga siya naglaro bilang import. Pero napakaikli lang din ng kanyang naging PBA stint dahil nga sa nangyaring gulo nila ni Coach Pido Harencio. At sa isang panayam nga kay Robinson ay kung may pagkakataon nga daw na muli siyang maging import sa PBA ay tatanggapin niya ulit ang offer na to. At dito nga ay baka pwede na nga siyang ulit kunin ng SMB bilang import nila. Si Thomas Robinson ay nag-average ng 34.5 points, 13.2 rebounds, 3.5 assists, 1.7 steals, 1.7 blocks, 25% 3-point shooter, at 63% free throw shooter sa last PBA 48 Commissioner's Cup. Panoorin natin ang maikling best highlights ni Thomas Robinson nang naglalaro siya sa NLEX Road Warriors last Commissioner's Cup. Top 4. Andrew Nicholson. Isa sa mga super import ng Bay Area Dragons dati itong si Nicholson. Sayang nga lang at disbanded na sila dahil isa sila sa mga pinakamalakas na nag-guest team sa PBA. At sayang din si Nicholson dahil hindi na siya nakabalik pang muli maglaro sa PBA dahil sa height limit ng mga import. At ngayong ang no height limit ang PBA ay pwedeng-pwede nga siyang subukan ng SMB na gawing import nila. Si Andrew Nicholson ay nag-average ng 33.8 points, 14.2 rebounds, 1.5 assists, 1 steal, 0.8 blocks, 45% 3-point shooter, at 77% free throw shooter sa last PBA 47 Commissioner's Cup. Panoorin natin ang maikling best highlights ni Andrew Nicholson nang naglalaro pa siya sa Bay Area Dragons last PBA 47 Commissioner's Cup. Top 3. DeMarcus Cousins. Isa nga si Cousins sa mga former star player ng NBA na naglalaro sa mga Asian League ngayon. Dinumina nga ni Boogie ang Taiwan T1 League sa unang season niya sa paglalaro dito. Dahil napag-champion niya agad ang team na sinalihan niya dito at siya pa ang naging MVP sa tournament na to. At ang huling Asian team nga na pinaglaruan ni Cousins ay ang Zamboanga Valientes na isang Philippine team na sumali sa 2024 The Asian Tournament. Gaya nga sa Taiwan, ay napag-champion din niya ang Zamboanga sa huling leg ng tournament na to. Kaya't kung gusto nga ng SMB na may katulungan si JMF na malakas na center, ay si Cousins nga ang pinaka-the best nilang kunin sa team nila. Si Boogie Cousins ay nag-average ng 21 points, 13 rebounds, 8 assists, 2 steals, 1 block, 31% 3-point shooter,
at 78% free throw shooter sa 2024 The Asian Tournament. Panoorin natin ang mga maikling basketball highlights ni Cousins sa Zamboanga Valientes at Taiwan T1 League. Top 2, Derrick Rose. After ngang i-wave ng last team ni Rose sa NBA na Memphis Grizzlies, ay agad niya ngang in-announce ang kanyang pagre-retiro sa NBA. Sayang nga itong si D-Rose dahil nasira nga ng injury ang karir niya sa NBA. Siya pa naman ang pinakabatang naging MVP sa NBA. Dahil nga may center na ang SMB na si 8 times PBA MVP na si The Kraken Junmar Fajardo, ay tiyak na hindi na nila kailangan ng center na import sa Commissioner's Cup. Kaya't pwede nga nilang subukan ng isang explosive na gwardiya gaya ni Rose upang gawin nilang import dahil yun nga ang kulang ngayon ng SMB, ang isang explosive combo guard. Si Derrick Rose ay nag-average ng 8 points, 1.9 rebounds, 3.3 assists, 36% 3-point shooter, at 89% free throw shooter sa 2023-2024 NBA season. Panoorin natin ang pinaka-latest at maikling highlights ni D-Rose sa Memphis Grizzlies last NBA season kung pwede pa talaga siyang maglaro para sa SMB. Top 1, JaVale McGee. Si McGee nga ay 3 times NBA champions at free agent ngayon sa NBA. At isa nga siya sa mga key players sa mga team na kanyang pinag-championan. At kahit wala siyang tira sa labas, ay talagang maaasahan naman siya sa rebounding at defensive presence sa paint area dahil sa height niyang 7 feet. Ayon nga sa source na to, ay kung di pa daw talagang kaya ni Boatwright na maglaro sa Commissioner's Cup, ay si JaVale McGee nga daw ang backup import na gustong kunin ng SMB. Kaya't kung si McGee nga ang kukunin ng SMB na import, ay baka wala nang makakatalo sa SMB sa paint area dahil magiging twin tower sila ni GMF. Si McGee ay nag-average ng 4 points, 2.7 rebounds, 0.4 blocks, 59 field goal percentage at 57% free throw shooter last 2023-2024 NBA season. Panoorin natin ang maikling highlights ni JaVale McGee sa Sacramento Kings last NBA season. Ito ang mga top import players na maaaring kunin ng SMB bilang backup import kung sakaling di pa kakayanin ng resident import nilang si Benny Boatwright na maglaro ngayong Commissioner's Cup. Sa tingin niyo mga kababos, sino sa mga players na to ang dapat kunin ng SMB bilang import nila ngayong Commissioner's Cup? I-comment niyo na po yan sa baba.